Sa panahon ngayon, kapag wala kang bitaw, walang seseryoso sa'yo, walang rerespeto sa'yo at mamaliitin ka ng mga tao, napakasaklap ng ganyang kalagayan. Makinig ka. Ang respeto, hindi yan basta-basta na lang ibibigay sa'yo ng tao. You need to earn respect. Lalo na kung isa kang lalaki. Kapag wala kang sinabi, tatapakan ka lang dito. Hindi ka lang basta magmumukhang nakakaawa. Magiging kawawa ka talaga. Ngunit may paraan para hindi ka gawing pulutan lagi ng mga tao sa paligid mo. May paraan para seryosohin ka nila, irespeto ka at ituring na tao. May paraan para hindi ka maging laman lagi ng pambabastos ng mga tao. At sa video na ito, hindi mo kailangang gumamit ng dahas o kumprontahin ang nambabastos sa iyo dahil mas magmumukha kang kawawa sa ganyang paraan. Ituturo ko sa iyo ang 8 bagay na dapat mong isaalang-alang para maging karespeto ka. Just don't forget to like and subscribe for more quality contents like this. Let's begin. Number 1. Take yourself seriously. Kung nais mong seryosohin ka ng ibang tao, seryosohin mo muna ang sarili mo. Napakasimple lang yan. Paano mo ba ituring ang sarili mo sa harap ng ibang tao? Paano ka ba kumilos? Paano ka magsalita? Paano mo ipresenta ang sarili mo sa iba? Dahil malaking bagay yan sa kung paano ka itatrato ng ibang tao. Tandaan mo, madalas itatrato ka ng iba base sa kung ano ang ipinapakita mo sa kanila. Bawat kilos at salita mo, kung paano mo ipresenta ang sarili mo, para ka na ring nangungusap sa isipan nila na ganito nyo ako itrato. People will treat you the way you treat yourself. Kaya ingat ka sa mga galawan mo. Dahil dyan unang bumabase ang mga tao kung paano kanila titingnan at tatratuhin. Number 2. Speak less than necessary. Sa kahit anong sitwasyon, palaging calm and composed ka lang dapat. Lalo na sa harap ng ibang tao, wag na wag kang aastang parang clown dahil ituturing ka ng clown ng mga tao niyan. Wag ka ring masyadong madaldal. Dapat may value ang bawat salita mo at nauubos ang value na yan kapag masyado kang madaldal. Piliin mo lang ang mga salita na gagamitin mo at maging matalino ka dito dahil alalahanin mo kapag matalino ka sa salita tapos madalang ka lang umimik, you will attract respect and people will take you seriously. Ayos lang magbiro paminsan-minsan, ngunit kapag sumobra ka dyan, magiging clown ang tingin ng tao sa iyo at ituturing ka na rin lang nilang joke. Number 3. Manage your emotions. Mahalaga ang isang ito, ngunit gagawin mo lang ito sa harap ng mga tao na hindi mo ganoon kadikit. Manage your emotions. Ibig sabihin, wag na wag kang magpapadala ng husto sa emosyon mo. Kesyo sa yaman yan, lungkot o galit, kontrolin mo lang. Lalo na't lalaki ka, wag na wag kang magpapakita ng strong emotion sa harap ng mga taong hindi mo naman ganoon kadikit. Gaya ng saya, wag kang tatawa na para bang baliw dahil bababa ang value mo sa paningin nila. Baka magmukha ka pang mababaw niyan. Ganoon rin sa galit. Wag na wag kang magbibida-bida at mag-aangas para lang makakuha ng atensyon. Para kang mangmang na nagpapapansin niyan. Nakakaawa ka kapag nagkataon. Ngunit ano pa man ang mangyari, ito ang tatandaan mo. Never show strong emotions to other people. Number 4. Confidence holds power. Isa itong old psychology trick na hindi pumapalya. Makinig ka. Sa oras na nakapagpamalas ka ng confidence sa harap ng ibang tao,
they will instantly respect you. At alam mong totoo yan. Kapag may isang tao na nakitaan mo ng matinding kumpiyansa sa sarili at nagtagumpay siya sa ginawa niya, you will instantly respect that person. It's a psychological trick. Gayon din naman, kapag nakakita ka ng tao na sobrang baba ng confidence level, bababa rin ang tingin mo sa taong iyon. It's a psychological response ng utak natin because confidence holds power. Ngunit dahan-dahan ka lang, baka mamaya hindi mo naman pala alam ang pinagkaiba ng pagiging confident at mayabang. Imbis na irespeto ka, baka mainis pa ang tao sa iyo niyan. Number 5. Admit weakness. Madalas nire-respeto natin ang isang taong mas maraming nalalaman kaysa sa atin. Minsan naman, kinaiinggitan siya ng marami, lalo na kapag sa Pilipinas siya nakatira. Alam nyo naman ang mga Pinoy. Gayunpaman, akala ng maraming tao nabababa ang tingin sa'yo ng ibang tao sa oras na inako mo ang mga pagkakamali mo. Ito ang ibig kong sabihin dyan. Makinig ka. Ang katotohanan ay, you don't know everything and I don't know everything. Hindi mo alam ang lahat at hindi ko rin alam ang lahat. Kaya sa oras na may nasabi kang mali at may magtama sa iyong ibang tao, then admit that you are wrong. Huwag mong ipilit yung mali mo dahil lang sa hindi matanggap ng pride mo na mali ka. Hindi ka irerespeto ng tao kapag ganyan. Magiging tanga ang tingin sa'yo ng tao. Ma-pride ka na nga, tanga ka pa. Tingin mo ka-respeto ba yan? Malamang hindi. Makinig ka. Hindi nakakababa ng pagkatao ang pag-amin sa mali mo. Mas karespeto pa nga yung ganyang ugali. Number 6. Influence other. Maraming tao ang naliligaw sa buhay, mga walang purpose, walang pangarap, at para bang walang patutunguhan ang buhay nila. Isa yan sa nakita kong pangangailangan ng maraming kalalakihan sa bansang ito. Kaya naman ginawa ko ang channel na ito at ginamit ko ang platform na ito upang kahit papaano maitama ang landas ng gustong matuto. At napakaraming patunay sa komento pa lang na nagsasabing nabago ang buhay nila mula nang mapadpad sila sa channel na ito. At ikinagagala ko yan, ang maging tamang impluensya sa kanila. At sa ganyang paraan, irerespeto ka ng tao kapag kaya mong punan yung pangangailangan nila gamit ang impluensya mo. Irerespeto ka ng tao dyan. At iyon ang isa sa ipinagpapasalamat ko sa mga tagapakinig sa channel na ito. Ngunit syempre, marami ring tangang mga iyaking ungrateful na mangmang ang hindi nakaka-appreciate sa ginagawa natin. Nauunawaan ko naman yan dahil nasa Pilipinas tayo. Anong magagawa natin? Ganyan naman ang karamihan sa mga tao rito, hindi ba? Number 7. Live intentionally. May itatanong ako sa iyo na marahil hindi mo pa naririnig sa buong buhay mo. Nakakita ka na ba ng successful na tao na minamaliit ng iba? Wala, hindi ba? Paano mamaliitin yung successful? Baka ikaw pa ang maliitin nun. The point is, kung papansinin mo, lahat ng mga taong nakaranas at nakakaranas ng pananapak at pangmamaliit, sila yung mga taong wala pa rin talagang naaabot sa buhay. They are living without intentions. Walang intention na umangat, umasenso at makaalis sa laylayan. Mamaliitin ka talaga ng tao kapag ganyan ka. Dahil nasa Pilipinas ka, kahit mga tambay at adik dito,
liliitan ka ng tingin. Kaya imbis na magpaapekto ka sa mga yan, focus ka na lang sa misyon mo. Dahil kapag nasa taas ka na, kahit wala kang sabihin, sila na yung manliliit sa sarili nila. Number 8. More actions. Tandaan mo ito. Words are cheap, actions are gold. Applicable yan sa napakaraming sitwasyon. Makinig ka. Hanggat wala kang napapatunayan, hindi ka seseryosohin ng nakikinig sa'yo. Dahil puro salita ka lang. Iwasan mo yung ganyan. Dahil napakaraming lalaki ang may ganyang pag-uugali. Mga mayayabang sa salita. Wala namang maipakita, kaya ayun, nagmumukhang katawa-tawa sa paningin ng marami. Para kang kumuha ng bato, tapos ipinukpok mo sa ulo mo. Huwag mong gagawin yan. People will ignore your process. They will only see your results. Wala silang pakialam sa pinagdaanan mo. Ang nakikita lang nila ay yung narating mo. Alalahanin mo yan sa tuwing may mangmamaliit sa'yo. Gayunpaman, marami nga ang makakapakinig, ngunit iilan lang ang makakaunawa hanggang sa muli nating pagkikita.